Chapter 4. Pareho silang kakababa-baba ng kanyang inay habang hinihintay nilang bumaba si Mang Roger. Nasa malaking bahay sila ng may-ari ng jeep na minamaneho ng kanyang itay. Gabi na noon, marahil mag-alas 8. Maaga naman sila nakabalik buhat sa Kapitolyo pero minabuti nilang makakainan ng hapunan. Puntahan ng amo ng kanyang itay. Hindi naman kalayuan sa kanilang lugar ang bahay ng lalaki. Nag-tricycle lang silang patungo doon. Sinana maming ang nagpatuloy sa kanila sa sala. Pinuunahan na sila nito sa kasalukuyan ay may problema ang lalaki dahil sa mga nangyari na sa ibang negosyo nito. Pero magbabaka sakali daw silang kausapin ito. Hindi naman nagtagal at nakarinig sila ng mga yabag sa malaking hagdan. Nakita nilang pababa ang lalaki. Mukhang ang problemado to base sa ekspresyon ng mukha. Magkahalong lungkot at galit na nakalarawan sa mukha nito. Nang ganap na makababaan ng hagdan si Mang Roger, sabay na silang tumayo ng kanyang inay. Magandang gabi po, Mang Roger. Pagbibigay galang nila. Kayo pala. Magandang gabi naman. Sabi nitong bahagyang kumunot ang noo pagkakita sa kanila. Maupo kayo. Salamat po. Duweto nila at sabay nang naupo. Naupo na rin ang lalaki sa suluhang sofa nakaharap ng kanilang kinuupuan. Ano bang sadya ninyo? Tanong nito matapos ang ilang saglit na katahimikan na magitan sa kanila. Tungkol ho sa mister ko, Mang Roger. Sagot ng kanyang inay. Bahagyang napailing ang lalaki. Gusto ko maawa sa mister nyo, pero gusto ko rin namang magalit sa kanya. Mahusay siyang driver, pero kinagagalit ko ay yung pagsa-cellphone niya habang nagmamaneho. Hindi agad sila nakasagot. Alam naman niyang kabawal-bawalan yung nagsa-cellphone habang nagmamaneho. Naparito po kami, Mang Roger, para humingi ng tulong sa inyo para kay Itay. Kahit po kasalanan ni Itay ang nangyari, siguro naman po maaring yung aregluhin ng mga magulang ng biktima. Iha, ikaw na nga nagsabi na kasalanan talaga ng iyong ama ang nangyari. Kung aaregluhin ko ang mga magulang ng nagasagasaan, tiyak na malaking halaga ang kanilang hihingin. Para sa inyong kaalaman, ang nasagasaan ng iyong Itay ay isang batang-batang engineer na may napakagandang trabaho. Nakikiusap po kami sa inyo, Mang Roger. Ang Itay ko naman po ay naging mabuting driver ng inyong kumpanya. Nakahanda naman akong tumulong sa inyong ama, Iha. Pero hindi sa paraang gusto mo. Magbibigay ako ng libreng abogado para ipagtanggol siya. At sasagutin ko ang mga dapat sagutin ng isang may-ari ng sasakyan na naaayon sa batas. Isa pa, kahit kasalanan ng Itay nangyari, ibibigay ko pa rin sa kanya ang karapatang separation pay na ayon sa haba ng kanyang pinaglingkod sa akin. At dahil alam kong kakailanganin yun ng pera, sa panahong ito ipapaayos ko agad yun. Hindi sila nakakibo. Kung wala na kayong ibang sasabihin pa, gusto ko na magpahinga. Sabi nitong tumayo na. Maraming salamat po, Mang Roger. Sabi niya, tutuloy na po kami. Adios. Lumabas na sila. Inihatid sila ng anak ni Nana Maming sa gate. Napaiyak na ang kanyang inay na makalabas sila ng gate at makalakad ng malayo-layo. Inay, paano nang Itay mo kung ganyang ayaw ni Mang Roger na aregluhin ng mga magulang na nasagasaan ng iyong Itay? Huwag kayong mag-alala, Inay. Ako na lang ang pupunta sa mga magulang na nasagasaan ni Itay at siyang makikiusap para sa kalayaan ni Itay. Pumayag naman kaya ang mga yun? Bahala na ho, Inay. Ang halaga ay ginawa natin na magagawa natin para makalaya si Itay. Kailan mo balak pumunta? Kahit bukas, Inay. Maaari ko naman nung alamin sa Kapitolyo kung taga saan ang nagasagasaan ni Itay. Huminto sa paglalakad ang kanyang inay at tumingin sa kanya. Palagay ko hindi pa dapat bukas ka pumunta doon. Rosa, nakaburol pa ang nasagasaan kaya tsak na naghihinagpis pa ang mga magulang at kapatid ng lalaking yun. Kung bukas ka pupunta, tsak na puro galit lang ang matatanggap mo mula sa kanila. Kung gayon ho, kailan ako dapat na pumunta doon? Pagkatapos na ng libing. Pero si Itay, wala tayong magagawa, Rosa, kundi ang maghintay. Kayo po ang bahala. Nakarating sila sa tabing daan at nagabang sila ng tricycle na masasakyan. Hindi naman nagtagal inakapara sila. Inay, maghihinto na muna ho siguro ako sa pag-aaral. Sabi niya nung tumatakbo ang tricycle.
Napatingin sa kanya ang kanyang inay bagaman at wala namang nasabi. Yun ang pinakamabuti at tamang gawin ho. Hindi ho ba, inay? Hindi sumagot si Aling Milagring at nararamdaman na lang niya na umiiyak na naman ito. Inay, wag na kayong umiyak. Okay lang naman ho sa akin kahit na huminto muna ako sa pag-aaral. Di kapag nakalabas na ng kulungan si Itay at nakapagtrabaho na ulit, saka na ako mag-aaral ulit. Nahihiya ako sa iyo, anak. Ang inay, huwag yun akong alalahanin. Hahanap na lamang ako ng mapupuhunanan at pagbubukas ako ng tindahan ng mga merienda sa harap bahay natin. Hindi naman kasi ako maaring mawala sa bahay sa umaga dahil walang mag-aasikaso sa dalawang lalaki. Huwag ka nang humanap pa ng mapupuhunan at ako na ang bahala maghanap. Kinabukasan, tumayo si Rosa sa pag-almusal nang lumabas na ang dalawang kapatid na lalaki. Buhat sa kwarto na pinagsasaluhan nilang tatlo. Handa na pumasok ang mga to. Ate, aalis na kami. Paalam ni Jessie. Sinamahan niya ang mga to sa pinto. Mag-ingat kayong dalawa ha, sabi niya. Oo ate, sagot naman ni Manny. Lumabas ang dalawa at sinundan niya ang mga to ng tanaw at hindi siya umalis sa may pinto hanggat hindi nawawala ang dalawa sa kanyang paningin. Nagbalik siya sa breakfast table at tinapos ang pag-almusal. Niligpit na niya ang mga pinikainan nilang magkakapatid. Hinugasan, pagkawan ay nagsimula na siyang magwali sa buong bahay. Pagkatapos niyon ay maglalaban naman siya. Dalangin niya na pagdating sana ng kanyang inay, ay may dala na itong pera na mapupuhunan niya sa balak na pagtitinda ng merienda. Mahilig siya sa banana at kamote Q at sago, kaya amangay ng balak niyang itinda sa harap bahay nila. Kapag nag-click siya, baka magtinda na rin siya ng mga lutong ulam. Inilang muna ang kanyang pagkakaabalahan sa halip na mag-aral. Nasa likod bahay na siya at naglalaba na makarinig siya ng ugong ng humihintong sasakyan sa harap bahay. Hindi niya alam kung bakit siya kinabahan, pero dali-dali rin siyang lumabas ng bahay para sinuhin ang dumating. Natigilan siya nang makita ang mama ni Efren na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Sa likod nito ang pamilyar na pajero na buong paghang tinitingnan ng mga kapitbahay nila. May kabang bumubundol sa kanyang dibdib habang papalapit siya sa may edad na babae. Nakatingin to sa kanya at seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. May kailangan kayo? Ikaw ang may kailangan sa akin. Sagot nito na bahagyan niya pinagtaka. Papasukin mo ako para makapag-usap tayo ng maayos. Pinapasok naman niya to at isinama sa sala. Sa pagkakataong iyon inaupo ang babae ng anyayahan niya. Naupo naman siya sa soluhong silya kaharap ng inuupuan nito. Hindi siya nagsalita at hinintay lamang niya kung anong sasabihin nito sa kanya. Siguro naman ngayon, hindi ka natatanggi sa iaalok ko sa iyo. Pagsisimula nito, layon mo ang aking anak at makakalaya ang iyong ama sa pagkakabilanggo. Natigilan siya. Paanong nalaman ito ang tungkol sa pagkakakulong ng kanyang itay? Huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman ang tungkol dun. Basta ang gusto kong ipatindi sa iyo, kayang-kaya kong mapalaya ang iyong itay kung papayag ka sa gusto ko. Hindi pa rin siya nakakibo. Kinausap na ng abogado ko ang mga magulang ng lalaki na sagasaan ng iyong itay. Talagang gagawin nila ang lahat para mabulok sa bilangguan ng iyong itay dahil kasalanan niya talaga nangyari. Ako lang ang makakatulong sa iyo para makalaya siya. Pero kailangan mong sundin ang gusto ko. Kung desidido silang ipakulong ang itay ko, paano niyo kami matutulungan makalaya siya? Wala ka bang utak? Pera lang naman ang katapat ng lahat. Humihingi sila ng 1,000,000 piso kapalit ng kalayaan ng iyong itay. 1,000,000 piso? Saan sila kukuha ng ganong kalaking halaga? Kahit kalahati lang yun, wala silang pagkukuhanan. Handa akong ibigay sa kanila ang 1,000,000 piso na gusto nila para makalaya agad ang iyong itay. Pero kapalit niyon, lalayuan mo si Efren. Aalis kayo sa lugar na to at hindi ka na magpapakita pa sa kanya. Nakagat niya ang mga labi. Talagang gagawin ng babaeng to ang lahat para wasakin ang pagmamahalan nila ni Efren. Huwag ka mag-alala. Bibigyan ko kayo ng malaking halaga na mababaon ninyo at magagamit sa pagsisimula ng bagong buhay. Talaga bang gano'n na lang ang galit ninyo sa akin? At handa kayo gawin ang lahat para lang makalayo kami ni Efren? Huwag ka nang magdrama pa, babae. Wala akong panahong maghintay sa iyong sagot. Pag alis ko sa bahay na to, hindi ka pa makakapagpasya. Tapos ng alok ko.
Pero wag mong isiping hindi ko na kayo hahadlangan ng anak ko. Kung tatanggapin kong alok nyo, kailan naman po makakalaya ang aking itay? Bigyan mo ako ng 5 araw at makakalaya siya. Pagkakataon na rin ninyo yon para makapaghanda sa pag-alis. Ibenta ninyo tong bahay nyo para madagdagan ang inyong baong pera. Sige po, pumapayag na ako. Walang magawang sagot niya. Ibigay mo sa akin ang cellphone para hindi mo na matawagan si Efren at para hindi ka na rin niya matawagan pa. Gusto ko rin gumawa ka ng sulat para sa kanya na nagsasabing tinatapos mo na ang lahat sa inyo dahil nagmahal ka na ng ibang lalaki. Saglit siya nag-alinlangan sa katumpakan ng kanyang desisyon. Mahal niya si Efren pero nasa panganib ang buhay ng kanyang itay kung mananatili ito sa kulungan. Tumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone sa kwarto. Ibinigay niya yon sa babae at pagkawan ay gumawa siya ng sulat para kay Efren. Gusto niyang umiyak habang ginagawa ang sulat pero pinigil niya ang sarili. Bueno, hintay na lamang ninyo ang inyong itay pagkaraan ng 5 araw. At sa araw ding yun, mismo, ipadadala ko ang perang babao ninyo. Tumayo na ito. Hindi na ako magtatagal. Inihatid niya ito sa labas at pag-alis ito ay nagbalik siya sa likod bahay at doon nag-iiyak na nag-iiyak. Samantala, kaninang tanghali bago siya kumain, ilang ulit niyang idinayal ang numero ni Rosa pero hindi nagre-ring. Inakala ni Efren na nakapatay lang ang cellphone ng kasintahan. Ngayong gabi na at handa na siya matulog. Ilang beses na rin niyang naidayal ang numero ng kasintahan, hindi pa rin nagre-ring iyon at laban na siya nagtataka. Naiimposiblihan siya sa isiping nakapatay ang cellphone nito. Bakit ito papatay ng cellphone? Imposible na nagdadrama ito dahil ilang araw na rin siyang hindi nakakatawag dito. Naging very busy kasi siya nitong nakaraang linggo dahil nga sa pagsisimula ng construction ng building. Pero sinabi naman niya yun kay Rosa na baka ilang araw siyang hindi nakakatawag at alam niyang nauunawaan niya ng kasintahan. Posible kaya na nawala ang cellphone ni Rosa at itinapon na ng nakakuha ng SIM card? Ilang ang posibleng dahilan kung bakit hindi nag-reading ang cellphone nito. Maari ring sira ang cellphone. Pero kung ganun nga, tiyak niyang ipapagawa agad yun ni Rosa dahil palagi ito naghihintay ng tawag sa kanya. Minsan pa niyang idinayal ang numero nito at nang hindi pa rin mag-ring inagpa siyang matulog na lang. Pero pangako niya sa sariling bukas na bukas, bibili siya ng bagong cellphone at ipadadala niya yun sa kasintahan. Ilalagay na niya sa phone book niyon ang kanyang numero para matawagan siya dito. Humiga na siya para matulog. Ano? Ang ibig mong sabihin galing dito ang mama ni Efren? Parang hindi makapaniwalang tanong naman ni Aling Milagring kay Rosa matapos siyang ikwento dito ang tungkol sa pagpayag niya sa gusto ng mama ni Efren. Marahan siyang tumango kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi nila ako gusto para kay Efren. Mapait niyang turan. Bakit ka pumayag sa gusto nila? Inay, ito na ang pagkakataon para makalaya si Itay. Kaya sinunggaban ko na. Pero paano ka? Alam kong mahal na mahal mo si Efren. Malilimutan ko na rin siya, Inay. Ang mahalaga makalaya si Itay at magkasama-sama tayong muli. Hindi nakakibo ang kanyang inay. Alam niyang gusto nitong makalaya ang kanyang Itay pero hindi sa ganung paraan. Mahal siya nito at alam nitong si Efren ang kanyang kaligayahan. Huwag na niyong isipin ang tungkol dun, Inay. Baka may ibang plano ang nasa itaas kaya nangyari to. Ang kailangan natin gawin ngayon, ihanap ng buyer tong bahay natin kahit mura lang. Hayaan mo at ipagsasabi ko sa mga suki ko sa palengke. Ito namang lupa hindi sa atin at umuupa lang tayo dito. Magkakabit ako ng karatulang for sale dito sa bakod natin para mabili agad tong bahay kahit mura lang. Para pagdating ni Itay, aalis na lang tayo. Bigla siyang niyakap ng kanyang inay. Pasensya ka na sa amin ng Itay mo ha, anak. Hindi ka na nga namin nabigyan ng magandang kinabukasan. Kami pa ngayon ang magiging dahilan ng kalungkutan mo. Inay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Mahal ko kayo ng Itay dahil naging mabuti kayong mga magulang sa amin ng mga kapatid ko. At handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Napaiyak ng kanyang inay sa awa sa kanya. Napangiti si Lucy nang makitang pumasok ng restaurant na yon si Chit. Ang babaeng ginugusto niyang maging asawa para kay Efren. Anak ito ng kasosyo nila sa negosyo. Kinawayan niya to at nakita naman agad siya.
Tumayo siya at agad na nakipagbeso-beso na makalapit ito. Naupo sila na magkaharap at sa kanya kinambatan ng waiter. Kinuha nito ang kanilang order at saka sila iniwan. Anong nangyari tita? Tanong nito sa kanya na makaalis ang waiter. Pumahig na siya iha. Kinuha ko ng cellphone niya para hindi na sila magkausapan ni Efren. Malulungkot ang gusto si Efren niya sa Singapore kung hindi na niya makakausap ang babaeng yun. Yan ang dahilan kung bakit kita gusto makausap, Chit. Gusto kong pumunta ka sa Singapore at samantalahin mong manalulungkot si Efren para mapalapit ka sa kanya. Samahan mo siya doon at aliwin mo siya. Napangiti ang babae at halatang excited sa sinabi niya. Kailangan palang umisip ako ng dahilan kung bakit ako naroroon. Ayoko namang isipin niyang sinusundan ko siya doon. Napangiti siya. Gawin mo ang lahat para ang pagtingin niya ay maibaling niya sa'yo. Ako nang bahala doon, tita. Nahinto ang kanila pag-uusap nang dumating ang kanilang order. Inilatag inong waiter sa kanilang mesa at saka sila iniwan. Saglit na natuon sa pagkain ng kanilang pansin. Kung magagawa mo siyang maakit doon, yayain mo na siyang pakasal kahit sa West. Pagbabalik niya dito, saka na lamang natin ayusin ang kasal niya sa simbahan. Tumango naman si Chit. Pag natanggap na niya yung sulat na ginawa ni Rosa, tsak na magwawalayin at iyon ang pagkakataong sasamantalahin mo para mayaya mo siya na magpakasal. Napangiti naman si Chit. Alam ko na ang gagawin ko, tita. Pagbabalik namin dito, tiyak na kasal na kaming dalawa. Mabilis na nabili ang bahay ni na Rosa. Palibas ay pinag-alukan nila ng mura. Nagkaroon din sa kanilang lugar ang nakabili. Pati na ang mga gamit na hindi naman nila madadala sa kanilang pag-alis ay pinagbili na rin nila. At ang abay pinamigay. Nakaimpake na nga sila at talagang hinihintay na lamang nila ang paglaya ng kanyang itay para sila makaalis. Ang balak nila ay sa Bacolod magpunta. Yun ang hometown ng kanyang itay. Ang kanyang inay lang naman ang Taal na Tagalukban. Malayo yun at hindi na sila masusundan doon ni Efren dahil hindi naman alam nito na taga ron ng kanyang itay. Wala rin sila pinagsabihan sa kanilang mga kapitbahay para kung sakaling magawi doon si Efren, wala makakapagsabi dito kung nasan sila. Masakit yun para sa kanya pero kailangan pa nilang mag-anak ang kanyang itay. Kapag may nangyari sa kanyang itay, alam niyang labis yung ikalulungkot ng kanyang inay. Siya na lamang ang magtitiis. Bata pa naman siya at maganda. Marami pang lalaking darating sa kanyang buhay. Nagwawali siya sa kanilang bakuran nang umagang iyon nang may humintong tricycle sa harap ng kanilang gate. Natitigil lang napatingin siya doon at gayon na lamang ang kanyang katuwaan nang makita ng bumabado ng kanyang itay. Binitawan niya ang walis at halos tumakbong sinalubong ang ama. Yumakap agad siya dito at napaiyak sa dibdib nito sa malaking katuwaan. Giyakap din naman siya nito. Hinila na agad niya ito papasok sa loob nang mapansin niya na marami nagtitingin na sa kanila. Kailan pa kayo nakalaya, tay? Tanong niya rito habang iginagawa ito ng kape. Ngayong umaga lang. Pagbubukas ng opisina ay naroon na agad ang abogado ni Doña Lucy kaya nakalaya na ako. Salamat sa Diyos, sabi niya habang inilalapag sa harapan nito ang kape. Eto tay, may pinadalang kalamay si inay at baka nga raw dumating kayo ngayon. Rosa anak, nahihiya ako sa'yo. Naku itay, huwag na niyong isipin yun. Kalimutan na natin ang nangyari at magsimula tayo ng bagong buhay. Pero ikaw, magiging masaya na rin ako dahil kapiling na namin kayo itay. Saka bata pa naman ako at sabi nga ninyo maganda. Makakatagpo pa rin siguro ako ng lalaking magmamahal sa akin. Pasensya ka anak ha, dahil sa pagkakamali ko ikaw ang nagdurusa. Naku itay, ang mabuti pa ay kumain na kayo at saka kayo matulog. Matutuwa ang dalawa pag nakita kayo mamaya. Tanghalian na nandito na.